Si your person gusto nitong bumalik sa inyo, especially kung ginosted kayo or bigla na lang nawala ito ng parang bula. Gusto niyang nag-iipon siya guys ng lakas ng loob para bumalik sa inyo. At saka itong person na to, this is a change person. Kapag bumalik sa iyo, ibig sabihin nagbago siya, no? For the better, better version ng sarili niya. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, ano ang nararamdaman niya sa'yo. So dito sa reading na to guys, titingnan natin yung current feelings sa inyo ng inyong partner o specific person. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed mga kapixie. If in case hindi kayo nakaresonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo guys. Okay? So dito sa deck na to guys, titingnan natin yung mga energy surrounding your situation mga kapixie. For some of you guys, there may be something that is happening within your relationship kasi nakikita natin na with this clock energy, this is the time of healing. Parang for some of you, pwedeng nasa no contact stage kayo nitong person mo. Pwede rin naman na hiwalay kayo or no contact, ghosting, or pwedeng in a relationship pa kayo pero meron kayong emotional tawag dito, distance. Pwede rin physical kung kayo ay LDR, pero more on emotional distance. Parang nagsasarili. Parang cool off, ganyan. Parang space, no? Space, malayo sa isa't isa. And fino-focus mo na yung sarili, yung attention sa sarili, mga kapixie. And this is causing anxiety sa isa sa inyo kung sino man yung nilalayuan. So, for example, ikaw yung nilalayuan ng person mo, ikaw yung experience ng anxiety, or kung siya naman yung nilalayuan mo, siya naman yung nakaka-experience ng anxiety. Mga kapigsi. And pero with this also, parang nararamdaman din natin na the one that is going away is takot sa commitment, mga kapigsi. Okay? So this is why parang with this energy, mga kapigsi, pwedeng meron tong mga trauma sa past relationship nila, or pwedeng nai-in-love na to sa'yo, na nahulog na ganyan, na parang hindi niya kaya because hindi niya kaya maging committed, or parang hindi niya kayang, pwedeng affair din kasi ito guys. Pwedeng third party situation kayo tapos hindi pwede, kaya lumalayo, which is dapat naman ganun, no? If you are in an affair, wag nyo nang ituloy guys, kasi makakasakit kayo and babalikan din kayo ng karma. Kahit sabihin nyo pa na mahal nyo siya, hindi pa rin tama kahit saang lugar mo ilagay, unless Muslim kayo, diba? Or Muslim sila. Sa mga Muslim pwede, pero sa iba it's a big no, mga kapixie. Alright? So yeah. But if this person is running away, or kahit sino yung lumalayo, nakikita natin na you're always looking at the pictures, or pwedeng sila din parang nire-relive yung mga happy memories na meron kayo. Namimiss nyo yung isa't isa guys. Namimiss nyo sila, namimiss nila kayo. Parang yun na lang yung meron kayong pinanghahawakan dun sa relationship nyo, yung mga memories of the past, mga kapixie. Alright? So if you're still healing, kung nasa healing stage pa kayo, wag nyong madaliin. Take your time kasi it's a process, hindi yan minamadali. Okay na kayo kapag okay na kayo. Alright? Okay. So, comment down below guys if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga
energies na yan. Dito naman guys, tingnan naman natin yung mga emosyon na nakapaloob dun sa relationship. Pwedeng nararamdaman nyo, pwedeng nararamdaman ng person nyo, pwedeng nararamdaman nyo parehas. So, meron tayong hopeless, meron tayong relieved, and meron din tayong trust. So, nakikita natin dito guys na yung iba sa inyo, feeling nyo hopeless na tong relationship, especially kung hindi nyo na talaga makausap yung person nyo, ginosted na kayo, hiniwalayan na kayo for some. With this trust energy, parang nagtitiwala na lang kayo that everything will work out for the best para sa inyo. Pero yung iba naman guys, parang feeling ko nabunutan kayo ng tinek, no? With this relief energy. Kasi yung pag-ghosting, yung iba kasi sinasabi nila na ginosted ako kapiksi, bigla na lang nawala, hindi nagparamdam, hindi ko alam kung anong nangyari, kung ano na ba kami ngayon. You also have to understand that ghosting is a closure. The fact na ginost kayo, iniwan kayo, walang explanation, it's a closure from their end. It's just another way of saying bye-bye, pero hindi nila masabi direkta, right on your face. Siguro dahil sa a lot of reasons. Pwedeng hindi nila ma-explain, ayaw mag-explain, naguguluhan sila, but it's already a closure, mga kapiksi. So, doon pa lang. At saka hindi lang naman sila yung pwedeng magbigay ng closure, kayo din guys, kasi 50% ng relationship is galing sa inyo. So wag nyong hayaan na sila lang yung mag-close ng relationship, kayo din. Pwede kayong magbigay ng closure pag ayaw nyo na, pag sinabi nyong this is enough for me, hindi ko na to kayang i-tolerate, I do not deserve this, diba? Dapat alam nyo kung ano yung deserve nyo. Close if you must para maka-move on kayo guys. Alright? Okay. So, yun yung mga emosyon naman. So, tingnan natin guys kung ano talaga yung nararamdaman ng person nyo. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle natin to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail na kayo ng course guys. Sabay-sabay tayo magpayaman ngayon 2024. Sobrang ganda niyan mga kapiksi, and meron tayong promo ngayong May. Kayo na lang yung bahalang mamili kung gusto nyo ng 1 free pampaswerte subliminal o kaya naman 200 pesos na discount until May 30 yan guys, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo guys na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career mga kapiksi, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Aquarius guys, kayo ay represent ng King of Swords. Meron din tayong ditong presence ng fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, at saka another earth sign, Aquarius, Gemini, Libra. So, for some of you, you may be dealing with these people na baka ganito yung signs nila, or baka meron din kayong ganito sa inyong natal chart, mga kapiksi. Your person gusto nitong bumalik sa inyo, especially kung ginosted kayo or bigla na lang nawala ito ng parang bula. Gusto niyang nag-iipon siya guys ng lakas ng loob para bumalik sa inyo. At saka itong person na to, this is a change person. Kapag bumalik sa iyo, ibig sabihin nagbago siya, no? For the better, better version ng sarili niya. One of the reasons kung bakit ginosod ka nitong person na to is pwedeng meron siyang
unexpected na opportunity sa trabaho na hindi niya matanggihan. Pwedeng, let's say for example, baka nag-OFW siya, or baka lumipat ng trabaho, ganyan, na hindi niya matanggihan. Baka kasi co-workers kayo nung una, tapos magkasama kayo sa trabaho, pero kailangan niya lumipat ng company kasi merong magandang offer na irresistible para sa kanya, which is pwedeng mas malaki yung sahod, ganyan, or baka nag-abroad, or basta kailangan yung magkalayo, ganyan. But the point is, merong irresistible offers sa kanya na may kinalaman sa kaperahan, pwedeng trabaho or negosyo na hindi niya matanggihan. And pwedeng na-focus dun yung kanyang atensyon na naging dahilan kung ba't for some of you, pwedeng na-take for granted kayo nitong person mo, which is nakita natin na pinagsisisihan niya, mga kapiksi. And he or she wants to make peace with you. Hindi kanya na-prioritize, guys. Kaya kayo na-ghosted nitong person. But definitely, this person loves you and misses you, mga kapiksi. And sabi ko nga, parang gusto nitong bumalik, no? Makipag-reconcile, mga kapiksi. Pero yung iba sa inyo, pwedeng binlock na kayo, pwedeng naka-block kayo sa kanila, or kayo mismo yung nang-block sa kanya. Yung iba sa kanila, guys, parang merong nang be-brainwash sa kanila. Parang hinahawakan sila sa leeg, ganyan. So pwedeng parents nila or something, ganyan, na parang hinahawakan sila sa leeg na wag bumalik sa'yo or maghanap na lang ng iba, ganyan. Pwedeng I'm sensing na parang merong kumukontra sa relationship nyo, mga kapiksi. Somebody na parang ayaw sa'yo para sa kanya. So pwedeng kapamilya niya ito, mga kapiksi. Kapamilya niya, kapatid, pwedeng mga kaibigan din, best friend niya na ayaw sa'yo, ganyan. Or kung sino man, basta merong balakid dun sa relationship niyo. But mas matibay yung kanyang pagmamahal. Yun nga lang, sabi ko nga, guys, parang hindi niya, kasi parang pangarap ng person mo na ikaw yung kasama niya sa saya. Gusto ng person mo na maging masaya siya, pero gusto niya kasama ka sa kaligayahan niya, mga kapiksi. Okay? Yeah, so I'm sensing na one of these days pwedeng gumawa ito ng paraan, no, kapag ito'y hindi na makayanan. Hindi na makayanan yung pagkamis sa'yo. Pakinggan nyo yun, guys, yung pampamis subliminal at saka pampabalisa, guys. Pag pinag-combo nyo yun, hindi yan matatahimik hanggang hindi yan kumukontak sa inyo. Kasi talagang hahanap-hanapin kayo niyan kahit saan sila pumunta, kahit sinong kasama nila. Kayo pa rin yung hahanap-hanapin yan, mga kapiksi. Okay? So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo. And yung mga nice energy dito, yung mine, mahal na mahal ako ng person ko. Mine, miss na miss ako ng person ko. Mine, reconciliation. Kasi feeling ko talaga may kapag-reconcile sa person to. Babalik tong person na to and mag-explain siya sa'yo. So, i-mind nyo yan lahat sa comment section if in case na naka-resonate kayo and gusto nyo talaga siyang ma-experience. Alright? So, ito yung mga relationship subliminals natin, guys. Pwede nyo pakinggan para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.